Nagtutour guide ka pa rin ba o medyo nawawalan ka ng gana dahil sa sobrang singil bago makarating yung mga ginagabayan mo mga turista? Opo sir, nawawala ng gana halos lahat kami mga guide dito dahil sa sobrang laki na ng registration. Ano naman ang sinabi ng Provincial Tourism ng Batangas? Wala pong pakialaman tourism sa amin dito kaya nahingi po kami sir ng tulong sa inyo eh. Di na raw sasagot ang kalang tourism officer sa Bitag dahil sa nangyaring kahihiyan siguro ito, kaya nagpaliwanag na lang. Kaya nga kayo tinatawagan para kayo magpaliwanag nagiging media shy kayo Kaya binibigyan nga kayo ng pagkakataon para makapagpaliwanag. Kung hindi kayo gaayo yung pagkaliwanag, ibig sabihin sangkot kayo dyan sa kalokohan na yan. Maayos nga kayo. Ako po si Leopoldo Bausas, nanggaling pa po ako sa Nasugbu, Batangas, Barangay Aga, Sitio Bayabasan. Idinudulog ko po ito, nilalapit ko sa Bitag para ma-resolba ang mga viral mint fee na sobra-sobra talaga ang paniningil na illegal. Ang gusto po namin, maiayos talaga dahil kami pong kawawang mga tour guides. Sa imbis na kumita po kami ng tour guides, sa viral mint fee napupunta. Sa mga resibo po, katulad ng 20 pesos, ginagawa nilang 40. Dapat po ay yung kung talagang resibo lang i-20, 20 lang po. Wala po talaga resibo, lahat-lahat. Registration lang, logbook. May karapatan bang DILG mangolekta ng environmental fee doon sa lugar na dapat pinangingisiwan ng DNR? Yan ang tanong natin. Pangalawa, saan pupunta yung pera na yon? Saan ginagamit? Ginagamit ng munisipyo o binibigay sa DNR para doon sa mga forest rangers o di naman kaya kung sino yung nagbabantay sa lugar at hindi parang kotong na ginagawa ng DILG. Yan ba'y isang uri ng buwis, ng pagbubuwis na dinedeklara? May mga resibo ba pag nagbigay sila? Po, Tingin naman. 20 lang po pero 40 ang sinisigil. I'd like you to investigate this, find out exactly, okay? Take care of this. Leopoldo, magandang umaga po sa iyo, Mang Leopoldo. Magandang umaga po din. Opo sir. Okay, layo mo ng konti yung telepono. Ikaw ba'y nasa tuktok ng bundok? Andito lang po sir sa bahay sir. Sa bahay ka lang. Okay. Okay, Mang Leopoldo, 20 years ka ng tour guide dyan sa inyong, dyan sa Nasugbu, tama? Opo sir. Alright. Nagtutour guide ka pa rin ba o medyo nawawalan ka ng gana dahil sa sobrang singil bago makarating yung mga ginagabayan mo mga turista? Opo sir, nawawala ng gana halos lahat kami mga guide dito dahil sa sobrang laki na ng registration. May bago nga po ulit itinayo dito, 20, bago 30 ang sinisingil. So lahat-lahat kung bibilangin natin singil para makarating dyan sa bundok, Talamitan, magkano? Higit 2 na po sir. Boy, ano ba meron dyan sa bundok na yan? Po sir, sa kanila, 3 barangay po nakakasakop, nagkanya-kanya na po na registration. Ano bang may hiwaga ba dyan? Medyo pag nakakuha tayo ng anting-anting, biro lang, Kasi parang napakaganda ng bundok, kaya lang bago ka makarating, sabi mo 200 ang babayaran mo. Opo, maabot na po ng mahigit dahil okay. Sabi po dito, may private na hindi naman dumadaan sa private. Sinisingalan pa rin, may pato sa mga konsihal. Abay, kita mo nga naman. So, magkano napupunta ang kinikita mo bilang tour guide na ginagabayan mo itong mga turista papunta? Hindi na po maging 500 minimum namin, nagiging mababa na dahil sa laki nga na registration. Hindi na kami sa mga ginagay namin dahil sa laki daw po na registration. Gaano kahaba ang lakad papunta para marating yung paroroonan ninyo? Pagka medyo mga first timer sir, mga 3 oras. Pag trilogy, bali kalahating araw sir. Kalahating araw. So, mahirap yung trabaho mo na yan, tama? Ay, napakahirap sir. Siyempre, obligasyon naming alagaan ng mga guests, picturean. Kailangan safety ang buhay nila. Kayo ba'y mga rehistrado rin sa provincial office or sa provincial tourism or nakikipag-ugnayan ba? Meron ba kayong kasamang mga pulis or kayo-kayo lang? Safe ba dyan? Dati po, rehistrado kami. Pinabayaan na po ng barangay. Hindi na nila registration. Kami po dati rehistrado. Ngayon, sinasabi nga po ng taga-Kaira raw, illegal daw po kami. Pero dati po kami ang talagang registration sa tourism. So, ano naman ang sinabi ng Provincial Tourism ng Batangas dyan sa lugar ninyo? Dapat hindi ba kayo irarehistro dyan? Kasi tourism yan Ba dapat kukuha kayo ng permit? Wala pong pakialaman tourism sa amin dito, kaya nahingi po kami sir ng tulong sa inyo
Ganon. Yung ba ang dahilan kung bakit pumupunta ka rito para man mapangalagaan ang kapakanan ninyo? Gusto mo? Opo, sir, para mayayos na ng tuluyan to ng matahimik na. Napakagulo po talaga dito eh. Pag ganyan ang ginawa mo sa akin, mapipilitan ako. Ako'y lalaking kausap eh. Opo, sir. Kung Naman ganun talaga yung matulungan nyo. Ngayon nga, nagtayo na naman sila ng babang registration. May lagay na naman ng mga panibabang konsyal. Relax ka lang muna. Biyernes ngayon. Baka tumas ang blood pressure mo dyan. Ang Leopoldo, meron ka bang tubig dyan para ma-shot ng konti? Marelax. Tuloy ko na pong kayanin. Kahit di na uminom tubig. Okay, tumawag ang bitag sa Tourism Office ng Nasugbu, Batangas. Ayon sa kanilang tourism officer, na-actionan nila ang isyong ito. Hindi raw pwedeng maningil ng registration fee ang ibang barangay. Isang beses lang daw dapat magbayad ang mga turistang aakyat sa Mount Talamitan at 20 pesos lang daw ang approve nila. Ayan, nakikita nyo. Di na raw sasagot ang kalang tourism officer sa bitag dahil sa nangyaring kahihiyan siguro ito. Kaya nagpaliwanag na lang. Okay naman, tinatanggap namin. Kaya no need na daw ma'am to show up sa live program. Kaya nga kayo tinatawagan para kayo magpaliwanag. Nagiging media shy kayo eh. Kaya binibigyan nga kayo ng pagkakataon para makapagpaliwanag. Kung hindi kayo nag-aayo yung pagkaliwanag, ibig sabihin sangkot kayo dyan sa kalokohan na yan. Umayos nga kayo. Abay, kung may iba raw magreklamo, pupunta na lang sila sa opisina. Linga kayo dito, punta kayo rito. Bibigyan ko kayo ng kape para kausap tayo ng maayos dito. Siguro maganda rito, kausapin muna natin itong si Department Head ng Provincial Tourism and Cultural Affairs sa province ng Batangas para medyo magkalimunagan. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Butid. Magandang umaga po, Sir Ben. Alright, Ma'am, salamat po sa pagtanggap ng tawag po namin ngayong Biyernes. Live po tayo sa IBC TV 13, Ma'am. Yes po. Alright, Ma'am, ito lang, paparating lang po namin sa inyo. Yung mga tour guide po rito, nawawalang gana na sila na mag-tour guide kasi ang dami raw pong dinadaan ng koleksyon papunta po sa Mount Talamitan. So, dito po kasi, I think na nalinaw rin po ata ninyo, o tanggapan po ninyo, na 20 pesos lang dapat, isang beses lang sa barangay. Kaya lang lumarap po yung ecological fee ata sa province of Batangas. May resibo naman. Ang system, ma'am, dami pong barangay na dadaanan at bawat barangay nangungulekta ng walang resibo. Kaya umaabot daw po ng 200 pesos ang binabayad ng mga turista, makaakyat lang sa bundok ng Mount Talamitan. Yun pong reklamo ng isang tourist guide na bumaba pa mula sa Nasugbo, makaabot lang po ang kalansumbong sa amin. Pinaabot po namin sa inyo, ma'am. Ano pong magagawa natin dito, ma'am? Sa inyo po to, tourism eh. Okay po. Thank you, Sir Ben, for forwarding us this concern. Nakausap na po namin ang Municipal Tourism Officer ng Nasugbu, kung saan sila po yung talagang pinakang focal person. Ang statement po nila is meron naman po talagang municipal ordinance na para po mag-collect nitong ecological fee sa Mount Talamitan. Ngayon lang po, kumbaga ang authorized pong mangolekta ay isang barangay pa lamang po. Ito pong barangay Kairilao. Actually, 3 po ang entry points sa Mount Talamitan. Barangay Kairilao, Barangay Aga, at saka po Barangay Mataas na Pulo. Hindi pa po ini-enact sa ordinance yung 2 barangay, Aga at saka po Barangay Mataas na Pulo. Doon nakaka-receive na nga po sila ng complaints na meron po mga private individuals, hindi naman po mga taong gobyerno, mga taga-barangay ang nangongolekta. Opo. So, ang ginawa pong action ng ating pong Municipal Tourism Officer through their Municipal Legal Officer ay nagbigay na po sila ng letter noong February 14, 2024. Address po sa mga barangay captains po nitong 3 barangay. And nang-issue po sila ng warning. Kausapin po itong mga taong nirereklamo na naniningil po na dapat hindi po sila maningil kasi hindi po sila authorized. At saka po, nakalagay din naman po doon sa ordinance na kapag hindi po sumunod sa warning, meron naman pong kaukulang violation o babayaran. Well, ma'am, maraming salamat. Ang binigay niyo pong linaw ngayon. Siguro, ma'am, dahil nakaabot na sa inyong tanggapan, first time din, kasi hindi naman natin talaga makikita kung anong nangyayari on the ground kapag wala po nag-report. Di ba? Tama po. At dito po, inaasahan po namin na magagawa niyo pong ito ho'y kinakailangan yung mga ayusin kasi naniniwala po kami na kung yan talaga yung Mount Talamitan pinupuntahan ng mga turista, maganda po yan. Naniniwala rin po kami, may karapatan po ang lokal na pamahalaan o munisipyo na maglabas po ng ordinansa sa ikabubuti po. Siguro ay kapakanan, seguridad,
At pangalagaan po yung kapaligiran. Ito po, sinasabi, ecology natin, tama po yan, na para may saayos. Kasi habang dumadami, kinakailangan pangasiwaan, i-manage yung pong pinupuntahan. Wala po tayong problema, ma'am. Sa ngayon, kinakailangan na maging, ito'y siguro documented na anumang koleksyon na manggagaling po dyan, wala naman po tayong problema. Ano lang po na mapupunta po sa kaban ng sinasabing munisipyo para may saayos. At nagre-reklamo rin po kasi mga tour guide na lumiliit ang kalangkita sa sobra po ng mahirap po ang trabaho ng tour guide, sa sobra pong singil na umaabot po ng 200 piso sa isang tao na dadaanan. Actually, 20 pesos lang naman po talaga. Yes, ma'am. Yes, Yeah, ma'am. po. Siguro ma'am, ganito na lang ma'am Katrina, no? Ipaabot nyo na lang po siguro. Bahala na po kayo dahil LGU issue po to. Kayo naman, nasa tourism din, sa provincial, siguro you can just call and siguro all points bulletin nyo na lang po na masaayos na po dahil para naman medyo maging masaya yung mga tour guide nating lokal dyan sa lugar. They know better. Di ba ma'am? Yes, opo. Makikipag-ugnayan po kami sa Nasugbu Tourism Office para sige, po ma'am. maayos po itong issue. Ito ma'am, actually, no, kausapin natin itong tour guide si Leopoldo. Mang Leopoldo, nakikinig ka ba? Opo, sir. Opo, sir. Okay na sa iyo. Nakausap na natin yung head ng Provincial Tourism, si Ma'am Catherine, at mag-iimbestiga na sila at nagsabi na sila na hindi po pwede yan at kinakailangan ordinansa. At Mang Leopoldo, kinakailangan din kasi ng tawag dito na pangasiwaan na yung mga lugar na pinupuntahan. Lalo po ngayong Sabado kasi mas naakyat yung bukas. Okay. Kaya Kaya, Linggo po naakyat. okay. Sige. Meron ka ba bang ibang gustong sabihin ka dito kay Ma'am Catherine na gusto mo ipaabot? Kasi, ayan na, provincial head ng tourism. Ang gusto mo sabihin sa kanya? Masasabi ko kay ma'am, maraming salamat sa tulong na ipapaabot nyo ngayon. Hintayin po namin mga tour guide yun dito. Oh, ma'am, nasabi niya na po. Antayin niya lang daw ang tour. Maraming salamat daw, Ma'am Catherine. Okay, maraming salamat din po sa pagpapaabot po ng issue. Oh, Ma'am Catherine, maraming salamat. Looking forward na masaayos to at mabilisan para ito'y maraming akit ngayon dyan dahil medyo pa-summer na po tayo. Maraming pupuntahan dyan. So, sige, good luck sa inyo, Ma'am Catherine. Salamat. Salamat din po, Sir Ben. Okay, mabuhay po kayo. Dito naman sa tour guide, si Mang Leopoldo. Diyan ka pa ba? Opo. Mang Leopoldo, so ngayon, okay ka na? Opo. Maraming salamat sa tulong niyo, sir. Walang ano man. Ito po nag-iisang pambansang sumbungan. Tulong at serbisyo may tatak. Tatak Bitag po. Ako po si Ben, si Bitag. Ito po'y #Ibabitag mo.